alas 4:48 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 2 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa, pasado na sa second reading ng Kamara. Kaparehong bersyon ng panukala, posibleng ipasa rin ng liderato ng Senado. Pangulong Rodrigo Duterte makikipagpulong sa mga jeepney drivers at operators na nagsagawa ng tigil pasada noong Lunes. Transport groups umaasang matutugunan ang kanilang mga karaingan sa pakikipag-usap sa punong ehekutibo. Suspect sa road rage incident na ikinasawi ng isang IT expert noong Sabado, nagpadala na umano ng surrender fillers ayon sa Quezon City Police. 1 million peso cash prize para sa third place ng UNTV Cup Season 5 paglalabanan ng BOC Transformers at Judiciary Mages sa darating na linggo. At mahigit 1,200 residente natulungan sa annual medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Magandang umaga po, nakapasa na kagabi sa second reading ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kontrobersyal na panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Mr. Speaker, I move for approval on second reading of House Bill 4727. So moved, Mr. Speaker. There is a motion to approve House Bill 4727 for second reading. Bandang alas 7:30 kagabi ay tinapos na ng House Plenary ang period of amendments. Sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting ay ipinasa na rin sa ikalawang pagbasa ang House Bill 4727 o ang Death Penalty Reimposition Bill. Bago ang naganap na botohan, binigyan muna ng pagkakataon sina Congressman Rolando Andaya, Tom Villarin, Raul Daza, Rodante Marcoleta, Ramon Rocamora, Harry Roque at Edsel Lagman na maipresenta ang kanilang mga panukalang amyenda sa proposed bill. Kabilang na ang giit ni Congressman Lagman na alisin sa mga probisyon ng panukala ang terminong death penalty. Ngunit lahat ng ipiniresentang proposed amendments ay hindi tinanggap ng isa sa mga sponsor ng bill na si House Committee on Justice Representative Reynaldo Umali. Sinabi nito na hindi na sila tatanggap ng anumang amyenda dahil mawawala na anya ang tunay na intensyon ng panukalang batas, ang pagbabalik lamang ng parusang kamatayan. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang mga anti-death penalty congressmen sa naging resulta ng botohan. Well, we're very dismayed and saddened by this turn of events. Suddenly, the House leadership through the majority leader precipitately ended or terminated the period of individual amendments. And that is against the rules. At dahil sa nakalusot na ito sa second reading ng plenaryo, nalalapit na ito sa pagpapasa sa third and final reading kung saan ito ay muling pagbobotohan ng mga mambabatas na wala ng anumang tatanggaping amyenda. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kaugnay na balita, malaki ang tsansa na maipasa rin sa Senado ang bersyon ng Kamara sa Death Penalty Reimposition Bill kung saan tanging drug-related offenses lamang ang maaring patawan ng parusang kamatayan. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, bagaman hati ang opinyon ng mga senador pagdating sa panukalang ito, madali na anyang makumbinsi ang ilan na nagsabing bukas sila sa pagpasa nito pero may reserbasyon. Dagdag pa ng senador, hindi anya makakahadlang sa pagpapatupad ng panukala sakaling maipasa na ito ang mga international treaty na nilagdaan ng Pilipinas. It has a chance. A close fight. I'm predicting maybe anywhere from 14 versus 10 or 10 versus 14. Either way. Kaya na natin i-justify yan na we never surrendered sovereignty. The treaty cannot tie our hands na wala tayong magawa in our... When we have a strategy on how to fight crime, when we have a strategy on how to improve our society, we should not admit that a treaty ties our hands. Tinanggalan na ng security personnel mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms si Senator Laila De Lima na nakadetain ngayon sa PNP Custodial Center.
Ayon kay Senate President Coco Pimentel, hindi na pakikinabangan ng senadora ang naturang bantay dahil hindi ito pinapayagang makapasok sa custodial center. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng Senate leadership kung ano ang maaaring gawing arrangement para sa mas mahigpit na seguridad ni De Lima. Nagre-regroup kami to find out how we can negotiate with the person in charge of the detention center, how we can put the OSA. Tignan din namin yung rules din nila. Just as they respected our rules in the Senate, we respect naman their rules. Samantala, sinabi naman ni Senator Pimentel na maaari pa rin gampanan ng senadora ang trabaho nito kahit nakadetine ito, tulad na lamang ng paghahain ng panukalang batas at ang mga resolusyon, gayon din ang pagpirma sa mga committee report. Nagtipon sa labas ng Senado ang iba't ibang anti-mining groups upang ipanawagan ang pagkumpirma sa appointment ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Mahigit 3,000 katao mula sa iba't ibang anti-mining groups ang nagmarch sa papuntang Senado upang ipanawagan ang agarang pagkukumpirma kay Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Bitbit nila ang placards, streamers at watawat na nagpapahayag ng mariing pagkondena sa pagmimina sa bansa, isang bagay na isinusulong din ng kalihim. Kabilang sa mga grupong dumating ay ang Sanglakas, Greenpeace, Alyansang Tigil Mina, Save Sierra Madre, pati na rin ang ilang mga magsasaka at mangingisda na galing pa ng Batangas at Mindoro. We would like to push for the confirmation of Secretary Gina Lopez. Despite the postponement of the meeting of the CA, yung position ng different organizations, hindi lang environmental organizations but people's organizations, farmers, fisher folks, will stay. It will never change. Dumating naman si Secretary Lopez sa rally upang pasalamatan ang mga sumusuporta sa kanya. Yung laban, hindi tukol sa akin. Para ito sa kalikasan, sa ating kinabukasan, at ito ang sobrang confidence ko na kung alagaan ng kalikasan, na may pakinabang ang lahat, doon manggagaling ang kinabukasan ng bansa. Nagpahayag din ng suporta si Senator Loren Legarda na miyembro ng Committee on Environment and Natural Resources ng CA sa mga adhikain ng kalihim. We're trying to convince the others to help support her. Of course, that's another matter in the Commission on Appointments, and I hope that she would continue what she's doing even beyond the issue of mining. Samantala, ang mga tutol naman sa pagkumpirma kay Secretary Lopez ay nagsagawa rin ng kilos protesta sa harapan ng tanggapan sa DENR sa Quezon City. Ang mga ito ay ilang minero at pamilyang apektado ng mining suspension at closure order ng DENR. Hiling ng mga ito na payagan ang pagmimina sa kanilang lugar dahil apektado na umano ang kanilang mga kabuhayan. Una nang sinabi ni Lopez na mabibigyan ng trabaho ang mga maapektuhan ng pagsasara ng mga minahan sa pamamagitan ng pagdevelop ng ecotourism sites. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naghayag din ng suporta kay DENR Secretary Gina Lopez ang ilang Dabawenyo na nananawagan sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng kalihim. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Naglakad ng mahigit sa 28 kilometro mula Kalinan hanggang sa Rojas Avenue sa Davao City ang 70 anyos at dating forest guard na si Rick Obenza bilang bahagi ng kanyang kampanya para ipanawagan ang pangangalaga ng kalikasan. Suportado rin ni Obenza ang ginawang pagpapatigil ni DENR Secretary Gina Lopez sa operasyon ng may 20 mining companies. Sa mga may lapay ng administrasyon nga god, ibalo ko. Mayo man sila tumong, ay sila tinguha. Ang problema kaya sila pagsakan o kwarta ba? Pagdating sa downtown ng Davao City, nakiisa si Obenza sa grupong nagtitipon-tipon sa labas ng isang universidad bilang suporta sa kalihim ng DENR at upang ipanawagan sa Commission on Appointments na ikumpirma na si Secretary Lopez. Si Julito Dalagma na isang IP volunteer teacher at miyembro ng Matigsalog Tribe sa Davao City naniniwalang tama ang ginagawa ng kalihim upang mapangalagaan ang kalikasan. Anya, kahit walang mining operations sa lungsod ng Davao, nakikisimpatya naman siya sa kanyang mga kapwa katutubo sa ibang lugar na apektado ang pamumuhay dahil sa mga minahan.
dapat lang na siya yung suportahan namin kasi may puso kasi siya sa mga tribo at yung sa area mismo ng mga tribo. Imbes signature campaign, pinagsama-sama ng mga dumalo sa pagtitipon ang kanilang mga thumb mark bilang pagpapakita ng suporta sa kalihim. Umaasa rin ang grupo na susuportahan ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa ni Secretary Lopez. Before, that has not been done. Wala yan eh. Because ang nangyayari, yung DNR, most of the DNR personnel before, hesitant, takot kasi sila sa mining companies. Secretary General Lopez is representing these marginalized people, itong mga nabibiktima ng karahasan, itong nadidisplace, at saka yung nature itself. No? Hindi natuloy kahapon ang confirmation hearing ni Secretary Lopez dahil sa rigudon na nangyari sa Senado. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Kinumpirma ng Malacanang ang ginawang pagbibitiw ni Peter Laviña bilang pinuno ng National Irrigation Administration. Ang hakbang ni Laviña ay upang iligtas umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng kahihiyan dahil sa mga aligasyon sa kanya ukol sa korupsyon. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Alkalde pa lamang ng Davao City ay kasama na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Peter Laviña. Siya ang tumayong spokesperson ni Duterte noong panahon ng kampanya, naging head ng Presidential Transition Team hanggang sa maitalang Presidential Special Assistant. Noong November 2016 ay ini-appoint naman siya ng Pangulo bilang Administrator sa National Irrigation Administration. Subalit kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw nito sa pwesto. NIA Administrator Peter Laviña has tendered his resignation amidst attempts to vilify, discredit, and malign him, and to spare the President from any embarrassment due to these attempts. It is with deep regret that our office receives this news and wishes him well in his next endeavors. Bago pa ang kumpirmasyon ng palasyo, inihayag na ni Laviña ang kanyang resignation sa social media at ang kanyang pagtanggi sa mga aligasyon ng korupsyon. Anya hindi niya magagawang traidorin ng Pangulo na pangunahing nagsusulong ng laban kontra korupsyon. Nagpasalamat rin siya sa ibinigay na pagkakataon ng Pangulo para makapaglingkod sa pamahalaan. Ayon naman sa isang opisyal ng NIA, maaaring isa sa mga dahilan ng pagbibitiw ni Laviña ay ang kanyang kalusugan o kaya ay ang mga irregularidad kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran sa mga kontraktor. During his time, may mga contractors kami na sinulatan na they were given warning na to fast track their project or their contract be terminated. Sa guesting naman ni Laviña sa programang Get It Straight with Daniel Rason noong January 11, 2017, sinabi nito na ang unang mandato sa kanya ng Pangulo ay reviewin ang mga pinasok na kontrata ng NIA. Mukhang may monopolya daw yata ng mga kontratista dyan sa NIA. Nasilip niyo na ho ba yan? Well, nakita ko nga, napansin ko na parang iilang mga big contractors lang nakakasali, no? At nananalo sa mga projects sa NIA. Yes. Napag-alaman ko talagang very limited ang sumasali. Kaya nga policy natin ngayon talaga open bidding. May mga gumagamit din umano sa kanyang pangalan para mangolekta ng pera. Huwag ho kayong maniniwala sa mga nung kwento. Paano natin may bibigay kung hindi sila sumali in the first place? Di ba? Pero marami dyan gumagamit ng ating pangalan. Yes. Ginagamit ang pangalan ng NIA. Nagpa-promise na meron daw sure na kontrata mabibigay sa kanino, ganito, ganyan. Sa ngayon ay papalit muna bilang OIC ng NIA si Deputy Administrator Estrella Icasiano. Matunog namang papalit kay Laviña bilang NIA Chief ang dating Chief of Staff ng AFP na si Ricardo Visaya. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, kasabay ng pagsisimula ng Fire Prevention Month campaign, isinusulong ng Bureau of Fire Protection ang pagkakaroon ng one-lane policy sa fire trucks para sa mas mabilis na pagresponde sa mga insidente ng sunog. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Simula pa lamang ng taong 2017, ngunit mataas na agad ang naitalang insidente ng sunog sa bansa. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, simula Enero ay umabot na sa 260 ang naitalang sunog na karamihan ay nangyari sa residential at informal settlement areas. 1,456 cases naman ang naitala nila noong 2015.
Paliwanag ng BFP, madalas magkasunog sa mga ganitong lugar dahil bukod sa magkakadikit ang mga bahay, ay yari pa ito sa light materials. Pangunahing sanhi ng sunog sa bansa ang problema sa linya ng kuryente, mga itinatapong upos na sigarilyo, napabayaang nakasinding gasera at kandila at gas ranges na may tagas. Madalas rin problema ng mga bumbero sa tuwing may sunog ay kung paano makakalusot sa mabigat na traffic at makikitid na mga kalsada. Kaya isinusulong nila ang pagkakaroon ng one-lane policy para sa mga fire truck sa mga lansangan para agad silang makaresponde sa sunog. Mas padali yung ating tinatawag na firefighting operations, mag-iisang linya lang yung ating ginagamit dahil pag nagdoble-doble na yan, magulo na sa ating operations. At saka hindi makakapasok at makakalabas yung mga firefighting units na dapat kumuha ng tubig para makaresponde ulit. Nakahanda naman ang BFP na kasuhan ng sino mang motorista na sasadyang haharang sa daanan ng fire trucks. Pag iniwan dyan, blocking yan, mga designated fire lanes. Meron dyan obstruction, blocking of designated fire lanes. Pwede natin yung kabulin. Kasabay ng pagsisimula ng Fire Prevention Month, muli naman nagpaalala ang BFP sa publiko na iwasan ng octopus connection. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila at dinisig palagi ang mga gas range upang makaiwas sa sunog. Kaisa rin ang UNTV News and Rescue Team sa kampanya ng BFP kontra sunog, bukod pa sa pagresponde sa fire incidents. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasabat ng Bureau of Customs ang libo-libong kahon ng peking sigarilyo na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso sa 5 warehouse sa San Simon, Pampanga kahapon ng umaga. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Libo-libong kahon ng mga hinihinalang peking sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa 5 warehouse sa Industrial Park sa San Simon, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon sa BOC, ang mga nasabat na sigarilyo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 bilyong piso. Ininspeksyon ng BOC ang nasabing warehouse nang makatanggap sila ng impormasyon na ginagawa sa naturang warehouse ang mga peking sigarilyo. So ito, abot to ng bilyon. Bilyon. Yung dito lang, 2 lang. Per estimation. If itong warehouse lang to, liban pa yung sa iba. So for now, saselyuhan muna namin po yung area para i-check din po ng iba whether yung findings nila pareho po sa findings namin. Ipinaliwanag rin ng BOC kung bakit nasabi nilang peke ang mga sigarilyo. Quick inspection ng warehouse. Umikot kami and apparently, yung mga inopen po namin, red po siya. So it means hindi authentic yung tax stamp according to the equipment that we're using. Yes. So this one is green. So it means tax paid ang stamp. Ito po, counterfeit ang stamp. It's red. Pero pag itong nanggaling dito, kanino to? Pasoyo. Pero yung nanggaling dito sa warehouse mismo, ipacheck natin uli, pula siya. So ibig sabihin pareho sa gadget ni ma'am ang Fake yung stamp. Fake yung stamp. Okay. Ilan pa sa kahinainalang nakita ng mga inspektor ay pare-parehas ang serial number na nakalagay sa mga kahon ng sigarilyo. Sa ngayon ay inaalam na ng BOC kung sino ang operator ng warehouse dahil walang kahit isang empleyado na dinatnan ng BOC nang salakayin nila ang mga ito. Alamin din ng BOC sa nakalagay na manufacturer sa label ng mga sigarilyo kung sila nga ang gumawa ng mga ito. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Isang Japanese national ang natagpuan ng mga residente na nakahandusay sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue kagabi. May report si Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Balikan po natin ang ulat na yan ni Maki Libradilla. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Hi, Mon. Go ahead. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. At least 35 people were wounded after an attack at a police station in Kabul.
This is part of multiple Taliban attacks in different parts of the Afghan capital. A ministry spokesman said one person was killed in an attack on an office of the main intelligence agency on the city's eastern outskirts. Smoke was seen rising near the site of the attack at the police station as people got into vans to leave the area while armored vehicles moved in. 2 people were killed and 22 others injured after a strong gale struck East China's Jiangsu province. One of the 2 victims was a tower crane operator who died after the crane collapsed. The other was a local resident who was hit by an outdoor board. The gale also caused property loss and some pollution, with many buildings damaged and garbage blown into the air. The county's meteorological observatory says the strong gale hit Funing with a detected maximum speed of 110 kilometers per hour. Rescue operation is underway. In other news, tornadoes and storms packed with baseball-sized hail raked the U.S. Midwest on Tuesday, killing at least 3 people. The storms destroyed homes and left thousands without power. Tornado spotters reported 23 twister sightings in Illinois, Missouri, Iowa, Tennessee, and Indiana. The National Weather Service says the storm front weakened as it moved east into Indiana after pounding the Ottawa area with hail and high winds. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global news. Samantala, ready na po ang ating mga kasama sa Radyo La Verdad 1350 with Atty. G and Jose Castigador Jr. Yes. Kuya Jun. Yan. Jun Soriao. Good morning. And ang kasama ay si Tita Rina. Yes. Siyempre. Tita Rina, good morning. Morning. Wala ka kahapon. Hindi, outside ako. Nasa Yun. Curves ako. Curves gym tayo kahapon. Yun. Nakita ka nga namin. Nakita ka namin. No? Na nag-workout. Ang ibig ko sabihin, wala ka dito kahapon. Yun ang ine-emphasize nila. Justify ko lang. Pambabae lang yung gym na yun, bawal kayo doon. Ganun ba Bakit yun? naman? Oo. Hindi ba may Bakit yung mga nag-exercise doon, nakahubad? Hindi ba may violation ng ano yun? May violation parang ng Equal discrimination Protection Clause? Yun. Parang... Unconstitutional yun, Tita Rina. Ganun yung ano nila patakaran nila, tsaka ganun yung gym talaga nila. Maghanap na lang kayo ng gym na puro panlalaki. At Kung transgender ka. At saka ano yan, siguro yung kanilang, siguro yung kanilang Programs doon, exercise programs. Di ba meron yung kasabihan nila doon, Kuya Jun, doon sa pagpasok mo lang sa gym na yan, ito ang sinasabi siguro. Walang masagan ng drip. Ayun. Meron naman kwento ko sa Dory George, meron naman dati spa. Parang meron kaming libreng coupon, parang ganun. Hindi kami barkada, no? Puro lalaki lang. Meron nung parang steam bath ba yun? Dapat daw maghuhubad ka, talagang buo. Oo. Siyempre, Parang alam ko yan, may pasay. alert ka muna. Hindi. Alert ka muna. Pagtingin ko, naku, mga joke lang. Puro babae. Labas! Kuya Jun, Ibig sabihin nakapasok ka. mukhang Kuya Jun, mas mahirap mag-spa ng ano. Hindi tayo pwede rito. Mukhang mas mahirap mag-spa na nakapantulog naman talaga. Kailangan naman medyo tanggal ang Hindi, siyempre, siyempre dapat ka rin, medyo matalas din ang pakiramdam mo. Dapat guarded ka rin. Dapat pare-pareho yung lalaki. Hindi, minsan kasi tama rin yung mga ganun yung mga pangbabae lang kung pangbabae, panglalaki kung panlalaki. Alam mo naman, lalo na yung may mga workout titarina na na kinakailangan kayo-kayo lang na kayo-kayo lang ang mga nakakakita. Tatalungin ko si Tita Rina mamaya kung ano bang mga workout na yan. Aba? Para may nalalaman. Circuit training, may box stone sila. Kahapon feature natin yung kanilang box stone, tapos may circuit training sila. Pero mas maganda kasi pag lahat sila ay puro babae lamang, hindi sila naiilang sa isa. Walang hiyaan, hindi nagkakahiyaan. Yun. Sige. At yan ay ating muling, siguro pupunta ka ulit dyan sa sa... next week ulit. Gym na yan. Ako sa gym na yan. Sige. Maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte makikipagpulong sa mga jeepney driver at operator na nagsagawa ng tigil pasada noong Lunes. Transport groups umaasang matutugunan ang kanilang mga karainan sa pakikipag-usap sa punong ehekutibo. Satellite registration sa mga pamantasan, sinimula na ng COMELEC. 21 milyong kabataan target ng ahensya na makapagparehistro.
Suspect sa road rage incident na ay kinasawi ng isang IT expert nung Sabado. Nagpadala na umano ng surrender feelers ayon sa Quezon City Police. 1 million peso cash prize para sa third place ng UNTV Cup Season 5. Paglalabanan ng BOC Transformers at Judiciary Magis sa linggo. At mahigit 1,200 residente na tulungan sa annual medical mission ng UNTV at members Church of God International sa Barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Ikinatuwa ng mga jeepney driver at operator na lumahok sa Tigil Pasada noong Lunes ang balitang makikipagpulong sa kanila si Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa ang mga ito na sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Pangulo ay matutugunan na ang kanilang mga daing. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na pupulungin din ito ang mga jeepney driver at operator na nagsagawa ng strike at Tigil Pasada noong Lunes bilang pagtutol sa umano'y planong phase-out ng mga lumang jeep. Layo nito na mapakinggan ng Pangulo ang panig ng mga ito hinggil sa issue. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng makipag-usap ito sa mga leader ng labor group sa Malacanang noong Lunes ng gabi. Ganun pa man, wala pang detalye ang Malacanang kung kailan ito isasagawa. The President also assured the workers group that he would be holding a separate meeting with the jeepney strikers who held the national strike on the controversial plan to phase out old jeepneys. Ikinatuwa naman ng mga pinuno ng transport groups ang ulat na ito at umaasang personal nilang maipapaabot sa Presidente ang kanilang mga hinaing. Kaya lang, iniling talaga namin doon magkaroon ng audience sa kanya para malinawan lahat ng grupo namin kung bakit umayaw kami. We welcome yung pag-anasan ng dialogue at ito ay klarong produkto ng strike. Ito yung positive outcome ng strike. Then ikatlo, we hope the President will listen. Bukod sa usapin ng old jeepney phase-out, balak din nilang buksan kay Pangulong Duterte ang kanilang mga suhestyon sa pagresolba sa suliranin sa trapiko at pagtutol ng mga ito sa pagsasabatas ng tax reform measures. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Inilunsad na ng COMELEC ang satellite voters registration sa mga pamantasan. Target ng komisyon na makapagparehistro ang 21 milyong kabataan upang makaboto sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa Oktubre. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Batay sa datos ng Commission on Elections, halos kalahati ng mga electorate o botante sa bansa ay binubuo ng mga kabataan. From 18 to 30 years old, they comprise 40 to 45% of the electorate. That is translates to about 21 million votes. Kaya naman puspusan na ang kampanya ng COMELEC para mahikayat ang lahat ng mga kabataang nasa edad 15 hanggang 30 taong gulang na makapagparehistro na sa COMELEC. Target ng ahensya na maglagay na ng mga satellite registration booth sa mga pamantasan. Kahapon ng umaga, matapos ang isang caravan sa palibot ng University Belt sa Taft Avenue, Manila, ay inilunsad na ang unang satellite registration booth sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Katuwang ng COMELEC ang National Youth Commission upang ipaunawa sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagboto. Mas pinadali na rin nila ngayon ang voters registration dahil COMELEC na ang lumalapit sa lugar nila. If I remember correctly, when I registered last 2010, napakahaba ng pila. So wala yung gantong mga satellite registration na ginagawa ng COMELEC. It's good now that the government is taking this initiative para ilapit dun sa mga botante at mapadali yung proseso ng pagrerehistro. Ilan sa mga estudyante at guro ng PLM naman ang nakapagtanong kay COMELEC Chairman Andres Bautista at sa kinatawan ng NYC. Pre-register po ba ulit kami since kahit nakaboto na po kami sa national election? So ano pa po yung other qualities na dapat meron yung po bang anti-dynasty law ay ipapatupad po ngayong 2017 SK election, knowing that there are other youth na
hindi aware na merong ganitong batas. Magtatakda pa ng satellite registration booths ang COMELEC sa iba't ibang kolehiyo at pamantasan sa bansa upang masiguro na maaabot ang mas maraming kabataan na makahabol sa pagpaparehistro bago dumating ang deadline sa April 29, 2017 at makaboto sa darating na barangay at SK polls sa October 23, 2017. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Posible nang sumuko anumang oras ang suspect sa road rage incident na ikinasawi ng isang IT expert noong Sabado. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Kinumpirma ni Quezon City Police Director Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar na anumang oras ay maaari nang sumuko ang suspect sa pagpatay sa rider at IT expert na si Anthony Mendoza noong Sabado sa D. Tuazon Street, corner Quezon Avenue. Ayon kay Chief Superintendent Eleazar, nakipag-usap na sa kanilang abogado ng suspect na si Fredison Atienza para alamin kung ano ang mga dapat nilang ihanda oras na sumuko na ang kanilang kliyente. Gayunman, walang sinabi ang abogado kung kailan planong sumuko ni Atienza. Merong pumunta doon na lawyer niya, requested by the family na makapag-usap sa amin to explore kung ano ang mga dapat gawin. Na-recover na rin ng QCPD ang puting Toyota Land Cruiser na may plate number AHA 3458 na umano'y gamit ng suspect nang mangyari ang insidente. Una na ring napag-alaman ng QCPD na expired na ang caliber 45 STI pistol at Glock 9mm pistol na nakaregister sa pangalan ni Atienza. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang manhunt operation sa suspect. He is considered now as armed and dangerous. Tiniyak naman ng QCPD na oras na maayos ang kaso laban sa mga suspect ay sila mismo ay magsasampa nito. Muli namang nagpaalala ang QCPD sa mga motorista para makaiwas sa road rage. Isipin natin sa mga motorista na walang lugar ang yabang at tapang sa lansangan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Magre-recruit ng halos 14,000 bagong sundalo ang Philippine Army ngayong taon. Ito'y upang mapunan ang mga bakanting pwesto ng Army. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Kasabay ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga teroristang grupo gaya ng Abu Sayyaf at New People's Army, nangangailangan ng karagdagang puwersa na aabot sa 13,910 na bagong mga sundalo ngayong taon ang Armed Forces of the Philippines. Kabilang rin sa mga pwesto na kailangan ng bagong sundalo ay sa Army Infantry, Artillery Units, Engineering, Communication, Logistics at iba pang administrative functions ng Army. Just a fill-up, as I said. No, it will just make our job easier in the meantime kasi it's economy of scale. Kung 5 sundalo yung lumalaban, na dapat 10 sila, siyempre di times 2 yung effort nila. Ang matatanggap sa recruitment bilang candidate soldier ay tatanggap ng buwanang kita na 16,852 pesos. Kapag enlisted na bilang bagong private ay aakyat na ito sa buwanang kita na 23,204 pesos. Bukod pa rito ang allowances at benepisyo na kanilang matatanggap. Prioridad ng Philippine Army sa recruitment ang mga nagtapos ng kursong Military Science 43 at Advanced ROTC, college graduates na may 72 units pataas. Pwede rin ang high school graduate pero dapat nagtamo ng technical at vocational skills na kinakailangan sa Philippine Army. Ang mga aplikante ay maaaring magtungo sa Army Recruitment Centers sa Fort Bonifacio para sa Metro Manila, Camp Lapu-Lapu, Cebu City at Camp Evangelista sa Cagayan de Oro. Inaabisuhan ang mga aplikante na magdala ng identification cards, NBI clearance at iba pang hinihinging dokumento. Para sa iba pang impormasyon at requirements ukol dito ay maaaring bumisita sa website ng Philippine Army na www.army.mil.ph. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Taguig City. Target ng mas pinalakas na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Drug Enforcement Agency na masupil ang operasyon ng malalaking sindikato ng iligal na droga sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Joe Anano.
Tututukan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Armed Forces of the Philippines ang pagsugpo sa operasyon ng malalaking sindikato na nasa likod ng bentahan ng iligal na droga sa bansa. Ito'y matapos na lagdaan po ng PIDEA at ng AFP ang isang kasunduan na magpapalakas sa ugnayan ng dalawang ahensya upang mapaigting pa ang anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. We assure the public that we will not go to the street level kind that has been linked to Tokhang. Hindi po yan. Ang tinatarget po natin sa pagkakaroon ng partnership na ito ay yung malakihang sindikato. Ayon sa AFP, ang PIDEA pa rin ang siyang mangunguna sa mga isasagawang operasyon, habang tutulong naman ang hukbong sandatahan sa paggalap ng mga intelligence report, pagtatalaga ng mga karagdagang tauhan at mga kagamitan na kakailanganin tuwing may operasyon. So support ang aming role sa PIDEA in terms of information gathering, information sharing, and provision of forces in areas that they will require forces and equipment to carry out an operation. Bukod sa NCR, sakop rin ng naturang programa ang mga sundalo na nakatalaga sa iba't ibang regional offices. Nagdesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na muling ibalik ang pagsasagawa ng mga Oplan Tokhang sa pamamagitan ng PNP. Subalit ayon sa Pangulo ay pipiliin lamang ang mga pulis na sasama sa operasyon. Ito'y upang tiyakin na karapat-dapat ang mga pulis na aatasan at upang hindi na maulit ang kahalintulad na insidente ng pagpatay sa Korean businessman na si Jake Ju. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Kumbinsido si Philippine National Police Director General Ronald Bato de la Rosa na may kinalaman sa iligal na droga ang panibagong banta ng Mauti Group sa kanyang buhay. Narito ang hatol na balita ni Grace Casin. Dinitalya ni PNP Chief Director General Ronald de la Rosa ang umano'y tangkang pagpatay sa kanya ng Mauti Group. Nangyari ito noong January 25 nang dumalo siya bilang guest speaker sa isang event sa kanyang alma mater sa Mindanao State University sa Marawi City. Merong isa sa kanila babaril sa akin. Yung operasyon na yun ay supervised by one of the Mauti brothers na nandun talaga sa binyo, doon sa binyo ng aking pinuntahan. Bukod sa pagbaril, plano rin umano ng mga grupo ang pagpapasabog sa kanyang sasakyan. Base doon sa assessment na yon ng naka-recover ng mga bomba doon sa loob ng campus. Di ba, may the following day may na-recover sila na IED doon sa loob mismo ng Emisio campus. Nakumpirma ang umano'y pagtatangka sa kanyang buhay nang maaresto ng mga otoridad ang isang Yemen Alonte na umano'y miyembro ng Mauti Group. Yung nanggagaling sa bibig mismo nung isang suspect na involved doon sa karnaping ng sasakyan na nabuhay, na hindi napatay. At yan yung kanilang in-interrogate. Ikinatuwa naman ang hepe ng pambansang pulisya na hindi nagtagumpay ang masamang plano ng Mauti Group. Nakita doon lang na heavily guarded ako dahil nga marami ring mga maranaw na nagmamahal sa akin, yung lalo-lalo na yung MSU community, Mindanao State University community. They were very happy na nandun ako sa aming campus. Kumbinsido ang general na may kinalaman sa droga at trabaho ang motibo ng planong asasinasyon. This Mauti Group is being fed with drug money, di ba? Nabubuhay ito sa drug money, then maybe nasaktan sila sa ating drug war. So, yeah, that's my own opinion only. Tiniyak naman ng PNP chief na hindi siya natatakot at mas lalo pang hihigpitan ang kampanya kontra droga at mga terorista. Alam ko hindi ko papabayaan ni Lord. God is always with me wherever I go. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Umaasa si Senator Loren Legarda na mararatapikahan ang Paris Climate Change Agreement bago mag-break ang Senado ngayong Marso matapos itong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Natanggap
Tinanggap na ni Climate Change Committee Chairperson Senator Loren Legarda ang kopya ng Paris Climate Change Agreement na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senadora, napapanahon na para makisali ang Pilipinas sa mga bansang sumasang-ayon na ibaba sa 1.5 degrees Celsius ang global warming limit para maibsan ang epekto ng climate change. Magagawa niya ito kung lilimitahan ang greenhouse gas emissions ng mga bansa at magsulong na rin ng mga pulisiya tungo sa low carbon economy. Naniniwala rin si Legarda na sa pamamagitan rin ng kasunduan ay mabibigyan ng access ang bansa sa $100 billion na Green Climate Fund simula 2022. Ang pondong ito ay gagamitin para tulungan ang mga bansang lubhang naapektuhan ng climate change. It comes at a very crucial time in the history of our nation and of the world when we are threatened by one of the most difficult humanitarian challenges of our time. And that is the issue of climate change, turbocharged by the impacts of natural hazards, which is not only continuing but becoming more intense. Ibibigay ang kopya ng Paris Climate Deal sa Office of the Senate President saka ire-refer sa Foreign Affairs Committee na hinahawakan ni Senator Alan Peter Cayetano na siya namang magtatakda pa ng pagdinig at maglalabas ng committee report na pagbobotohan sa plenaryo. Upang mag-concur ang buong Senado, nangangailangan ito ng 2/3 votes o katumbas ng 16 na boto ng mga senador. Umaasa si Legarda na susuportahan ng kanyang mga kasamahan ang proseso ng ratifikasyon ng Paris Agreement bago mag-adjourn ang sesyon ng Senado sa March 18. I am optimistic and confident because it was bipartisan, perhaps even multi-partisan. There were calls for the President from last year to ratify it, whether it's from the Liberal Party, administration senators. There was really a call for ratification. And so we hope that this kind of support continues. Samantala, ikinatuwa naman ng Climate Change Commission o CCC ang pagraratipika ng Pangulo sa Paris Climate Pact alinsunod sa kanyang pangako sa unang State of the Nation address na tututukan ng administrasyon ng issue ng climate change. Binati rin ng CCC sa Senator Legarda na siya nagsusulong para maratifika ng bansa ang Paris Agreement. Bukod sa Pilipinas, kabilang na rin sa pumirma sa kasunduan ang bansang Amerika at China na kabilang sa biggest emitters ng greenhouse gases. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Palalawigin pa ng Department of Science and Technology ang ginagawa nilang research para sa energy conservation at renewable energy upang matupad ng Pilipinas ang commitment nito sa Paris Climate Change Agreement. Narito ang hatong na balita ni Rosalie Cos. Aminado ang Department of Science and Technology na hindi madaling proseso ang pagsunod sa Paris Agreement on Climate Change, lalo na ang paglimita sa greenhouse o carbon emissions ng 70% sa taong 2030. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ngayong pinirmahan na ng Pangulo ang Paris Climate Pact, dapat isentro na ang programa ng kagawaran sa mga paraan ng pagtalima ng Pilipinas sa nasabing kasunduan. Halimbawa na rito ang pagpapalawig sa pagsasaliksik sa paggamit ng renewable energy, gayon din sa energy conservation. So we have to intensify our research on renewable energies, on energy conservation, and on other areas where we think this is really more on energy use, on energy conservation, and of course in terms of protecting the environment. Gayun din ang pagkakaroon ng mga pag-aaral at rekomendasyon ng akmang equipment para sa production ng small-scale industries. Now we are opening the system to companies who want to improve, to change, let's say, from traditional energy source to renewable, so we can help them acquire the needed equipment. Tiwala naman ang kalihim na bagaman mahirap ay kakayanin ng bansa na tuparin ang commitment nito sa kasunduang nilagdaan ng mahigit sa 170 bansa sa United Nations Framework Convention on Climate Change noong December 2015. Kailangan rin anila ang kooperasyon ng publiko para rito.
whatever difficulties we may encounter, we are bound to extend our support to that. So I think it is doable if all sectors will cooperate. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ilalabas na ng Malacanang ang draft ng executive order na nagbabawal sa pag-convert sa mga lupang sakahan para maging subdivision at industrial park sa loob ng 2 taon. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Malapit nang ilabas ng Malacanang ang executive order na magbabawal sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon para i-convert ang mga lupang sakahan sa subdivision at industrial park sa loob ng 2 taon. Sa isang statement, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nasa ika-4 na bersyon na ang draft ng EO at pinag-aaralan ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Matatanda ang una ng sinabi ni Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano na ito ang nais ni Pangulong Duterte upang matiyak ang food security ng bansa. Inihayag rin ni Secretary Mariano na pinamamadali na ni Pangulong Duterte ang proseso ng reformang pang-agraryo para sa mga magsasaka. Katunayan, 2 beses na umanong pinupulong ng Pangulo ang Presidential Agrarian Reform Council, bagay na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon sa nakalipas na 10 taon. Yun nga pong nakatakdang susunod na pulong ng Presidential Agrarian Reform Council sa April 28, ang sabi po ng Presidente na nagsilbing direktiba na niya ay paagahin natin yan. Kabilang din anya sa tagubili ng Pangulo ay ang pagbibigay ng ayuda para mapataas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Bukod sa agrarian reform ay napag-usapan din ang planong pagbabalik ng pondo ng coco levy sa mga small coconut farmers at pagbabalik ng free irrigation system. Sa ulat ng DAR, sa 28,072 hektaryang lupa na may 23,440 agrarian reform beneficiaries mula January hanggang December 2016, 15,700 hektaryang lupa na ang kanilang naipagkakaloob sa mga magsasaka sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isang Japanese national ang natagpuan ng mga residente na nakahandusay sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue kagabi. May report si Maki Libradilla live. Morning, Maki. Yes, June, natagpo ang nakahandusay ang isang dugoang lalaki sa tabi ng kanyang motorsiklo sa Commonwealth Avenue, Barangay Old Balara, mag-aalas 11 kagabi. Naging palaisipan ang ikinamatay ng biktima dahil walang makapagsabi sa eksaktong nangyari dito. Pinaghinalaan din na biktima ito ng pamamaril dahil usap-usapan ng mga residente sa lugar na nakarinig sila ng ilang putok ng baril. May ilan naman na nagsasabi na maaaring may nakagitgitan ito. Kinilala ang biktima na si Toshiya Ishigaki, isang Japanese citizen. 15 taon na umano itong nakatira sa Pilipinas at nagtatrabaho bilang manager sa isang call center sa Eastwood. Naging emosyonal naman ang live-in partner nito nang makita ang sinapit ng biktima. Lalo pa at nakatakda na sana silang ikasal sa Hunyo ngayong taon. Galing umano ito sa kanilang bahay sa Fairview dahil binisita ang kanilang anak kagabi at pauwi na sana sa Bonnie Avenue. Pagdating naman ng QCPD Soco, agad nitong siniyasat ang katawan ng biktima pero wala silang nakitang tama ng bala ng baril. Pagkatapos naman ng insidente, isang concerned citizen ang nagpost sa social media hinggil sa nangyaring insidente. Hiniling nito sa media na wag nang banggitin ang kanyang pangalan pero ayon sa kanya, itim na kotse na may plakang VR7667 ang nakabangga sa biktima. Sinubukan umano niyang habulin ang itim na kotse subalit nagpatay ito ng ilaw at hindi na niya naabutan dahil sa sobrang bilis ng takbo ng kotse. Mabuti na lang at naplakahan niya ang nasabing sasakyan. Sa kasalukuyan ay tinutukoy na ng mga otoridad kung sino nga ba ang nagmamay-ari ng naplakahang sasakyan. Sasailalim din sa otopsiya ang katawan ng biktima. Yan mo ng latest, balik sa June. Maraming salamat, Maki Libradilla. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead.
Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. The World Health Organization has called on governments to help increase the research and development of new antibiotics. Jovic Vermas has the news. The World Health Organization published its first ever list of antibiotic-resistant priority pathogens. WHO published the list on Monday ahead of this week's G20 meeting of health experts to spur governments to put in place policies that incentivize basic science and advanced R&D by both publicly funded agencies and the private sector investing in new antibiotic discovery. The list names 12 families of bacteria that pose the greatest threat to human health, divided into 3 categories according to the urgency of need for new antibiotics. WHO scientist Nicola Magrini said the discovery and development of new drugs, including antibiotics, usually takes around 10 years or more. He says the list is trying to attract the attention of the G20 on finding new mechanisms to develop new antibiotics. Today we announced the release of the first WHO global pathogen list. That is a prioritized list of important bacteria that have shown important resistance or high burden on mortality rate or hospitalization. And it will be very important for government and industry for developing new models to actually discover and put into the market new drugs. WHO said while more R&D was vital, it cannot solve the problem alone. The organization said there had to be better prevention of infections and appropriate use of existing antibiotics in humans and animals, as well as rational use of any new antibiotics that are developed in the future to properly address antibiotic resistance. Jovic Vermas, UNTV News and Rescue. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Rina, given the chance, would you do that as well? I would be a human egg incubator by then. All right. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. 12 pulis na akusado sa Atimonan Massacre pinayagang magpiyansa ng Manila Regional Trial Court. 2 babaeng suspect sa pagpatay sa half-brother ni North Korean leader Kim Jong-un kinasuhan ng murder. 1 milyong pisong cash prize para sa ikatlong pwesto ng UNTV Cup Season 5, paglalabanan ng BOC Transformers at Judiciary Magis sa Linggo. At UNTV at Members Church of God International nagsagawa ng medical at dental mission sa Barangay Ligas sa Bulacan sa ikalimang pagkakataon, mahigit 1,000 residente na paglingkuran. Sa detalye po ng mga balita, pinahintulutan ng Manila Regional Trial Court Branch 34 na makapagpiyansa ang mga akusado sa Atimonan rob-out incident. Magugunitang 13 ang nasawi kabilang na ang environmentalist na si Tirso Lontok Jr. ng pagbabarilin sa isang checkpoint sa Atimonan, Quezon noong January 2013. Sa inilabas na resolusyon ni Judge Liuliwa Hidalgo Buko, pinaburan ng hukuman ang petition for bail ng mga ito. Ayon sa korte, nabigo ang prosekusyon na maglabas ng sapat na ebidensya na magdidiin sa mga akusado. Kabilang sa mga pinayagang magpiyansa ay sina dating Quezon Province Regional Intelligence Division Deputy Chief Police Superintendent Hansel Marantan, former Chief of the Provincial Intelligence Branch Superintendent Ramon Balawag, dating hepe ng Atimonan Municipal Station Chief Inspector Grant Golyod at siyam na iba pa. 300,000 pisong piyansa ang ibabayad ng bawat isa sa mga akusado kapalit ng pansamantalang kalayaan. Matapos dumalo sa 34th session ng United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland, binisita naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. ang mga kababayan natin sa Madrid, Spain. Bukod sa pagkumusta sa kalagayan ng mga ito, ibinalita rin ng kalihim ang mga mahahalagang issue na kasalukuyan tinatalakay sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Ray Tejada.
Humigit kumulang sa 50,000 Pilipino ang nanunuluyan sa bansang Spain batay sa Commission on Filipino Overseas. Kabilang narito ang mga permanent at temporary migrants, gayon din ang mga documented at undocumented overseas Filipino workers. Ilan sa mga kababayan natin dito ang nakararanas ng problema sa kanilang panunuluyan sa bansa. Kaya sa pagbisita sa Madrid, Spain ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr., sinamantala ng mga ito ang pagkakataon na may parating kanilang mga tanong at hinaing. Ayon sa kalihim, problema sa pinansyal at legal ang karaniwang daing ng mga OFW na siya namang tutugunan ng pamahalaan. This is something else. I'm in a distressful situation that, like for instance, deportation, or you're being falsely accused of a crime or something, and you need the legal services. Then we are ready to assist you. Bukod sa pagsagot sa mga katanungan ng mga OFW, ibinalita rin ni Secretary Yasay ang sitwasyon ngayon sa bansa. Kabilang narito ang mahalagang issue tulad ng kasalukuyang war on drugs, death penalty reimposition at ang posibleng pagpapatuloy ng peace negotiations. Ikinatuwa naman ng kalihim ang pagkakataon na makumusta at may bahagi ang kalagayan ng bansa sa mga kababayan natin sa Madrid, Spain. At ay talagang they're hungry for hearing the news and developments of what's happening in our country. So I felt really good, and I felt relieved that I was able to talk to them, and I was able to share with them what's happening back home, and also them sharing with me their special problems that we will have to address at the soonest possible time. Ray Tejada, UNTV News and Rescue, Madrid, Spain. Mga balita naman from the province, ang ihatid sa atin ni Victor Cusare mula sa Davao City, ang ating mga balitang from the... Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Una sa mga balitang from the... Nakahuman na sa pagtuon ang unang batch sa mga TESDA scholars na mikuha og kursong Agricultural Crafts Production sa Duran Farm sa San Ildefonso, Bulacan. Si Nestor Torres sa balita. 630 scholars ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang nagtapos sa Duran Farm School sa San Ildefonso, Bulacan. Mula ang mga ito sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bataan, Cabanatuan at Bulacan. Nakaramihan ay mga kaanak ng mga magsasaka. Ang mahigit 600 TESDA scholars ang unang batch ng mga nagsipagtapos sa kursong Agriculture Crops Production NC3, kung saan tinuruan ang mga ito ng tamang pagtatanim ng gulay, palay, munggo, mais at kamoting kahoy. Okay po, sobra po ako nagpapasalamat sa opportunity po na ibinigay po sa akin para makapag-aral po at matutunan po yung mga bagay na nakadagdag po sa kaalaman ko, at ito po ay makatulong din para maibahagi ko sa mga bata din. Kabilang ang mga bagong graduates sa prioridad ng TESDA na matulungang makahanap ng trabaho sa loob at labas ng bansa. Sa scholarship na ito, ang kanilang training fee at assessment cost ay directly binabayaran ng TESDA sa school. So, isa yon, mapunta sila sa wage employment locally and abroad, but ang talagang idea natin dito na yung kanilang mismo mga farms ay kanilang i-develop. Pinayuhan naman ni Agriculture and Food Committee Chairperson Senador Cynthia Villar ang mga nagsipagtapos na ibahagi rin sa iba ang kanilang mga nakuhang kaalaman. We have 11.8 million farm workers in the Philippines. That's 1/3 of our working population. Eh pag hindi natin tinulungan yan, mahirap wala. At saka mahirap ang bansa. Siyempre, the first thing is to learn, diba? Pagkatapos, i-apply natin yung nalalaman natin at mag-observe tayo. Magikaya tayo na mag-enroll dito sa Agricultural Crop Production at magbubukas kami ng school sa Cabanatuan. Samantala, sa susunod na buwan ay iikot na sa mga barangay ang mobile agrivan ng Duran Farm
upang maabot ang mga kababayan nating nais makapag-aral ng agricultural crops production. Kami po ay nagtatag ng mobile. Kami na po, basta po kayo ay makabuo ng 25 katao na interesado po sa kursong ito, ay po pwede na po kaming pumunta na sa mga lugar ninyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nagsugod na ang pagsaulog sa ika-80 nga anibersaryo sa Araw ng Davao. Sentro sa maong selebrasyon ang pagdumdum sa kaagi sa dakbayan sa milabay nga 8 ka dekada. Si Jenice Inhente sa detalye. Stand Tall, United, Resilient. Kini ang tema sa 88th anniversary celebration sa Araw ng Davao na formal nang gisugdan kagabi sa Rizal Park, Davao City. Nitambong sa opening program ang mga local government officials, mga opisyal ng law enforcement agencies, Davao artists, 30 ka mga kandidata sa mutya ng Davao 2017 ug mga representante gikan sa nagkalain-laing pribado nga sektor sa syudad. Bahin sa pagsaulog ang paghinumdum sa kasaysayan sa syudad sa mga miaging 8 ka dekada. As always, we celebrate our greatness as a city, Davao City. Pero sabi nga ng speech, sabi nga ng Mayora, ni Mayor Inday Sara Duterte, the strength of the Davao City lies in its people. So tayo yon. So we celebrate. Madumduman kaniadtong ika-16 sa Marso 1936, nagsumite si Davao Assemblyman Romualdo Quempo og batas para mahimo ang Davao nga usa ka syudad sa kahadlok nga sakupon sa Hapon. Oktubre 16, 1937, gipirmahan ni President Manuel Quezon ang bill o gideklara nga chartered city ang Davao. If you look at it, we are 80 years old. We go back to history. And how do we move forward? And Mayor Inday said, there are trials in the past. So what is important for all of us to be united? Old and young, work as one for the good of Davao City. And of course, we will be working within the context of no less than the former mayor, now the President, Rodrigo Duterte. Positibo sab ang City Tourism Office nga mahimong mas progresibo pa ang syudad sa Davao sa umaabot. Number one, she expects to have more infrastructures in place. Alam nyo naman na meron tayong Brahim Duterte. So yung 30 na yung 30 na priorities na yon, she expects na ma-put into place niya. Ang araw ng Davao Celebration mulungtad og 2 ka semana og gilauman nga tambungan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So please everyone, I invite everyone to please attend and enjoy all the activities that the city government of Davao has prepared. Jenice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Paninguhaon sa Zamboanga City Veterinary Office ang zero rabies case karong tuiga o kung dili man ang mapaubos man lamang ang mga kaso niini. Si Dante Amento sa balita. Uno el ciudad de Zamboanga na mga syudad que tiene alto positivo caso del dog rabies del año pasado na entero país. Asigon con Dr. Mario Ariola, City Veterinarian, alcanza na 36 el registrado caso del dog rabies na syudad base na eksaminasyon del Bureau of Animal Industry y tiene uno ya muri. Merong isang human victim died on rabies, but we are still contesting it with the authorities. And for dogs, we have submitted 52 samples, and out of that samples, meron 36 were positive. Por eso target este año del City Veterinary Office el zero rabies case o si hindi man ay pwede abaha el tasubi kaso del rabies na lugar na primer dia del Rabies Awareness Month ayer. Yaanda el Veterinary Office na on grande eskwela elementarya na syudad. Yamanda intende na mga estudyante el importansya del bakuna na mga pero na kasa. Takumbida tambien con el público que anda na Veterinary Office y mandaman bakuna na mga animal paborito, primeramente el pero que libre. Anytime, Monday to Friday, you can bring your dogs to the office or you can wait for the schedules that are being done every Monday and Tuesday sa mga barangay. Por medio del City Ordinance 242, yadali direktiba kon mga barangay ay kuhi mga stray dogs. Tiene castigo de 20,000 pesos mga dueño que es responsable na diila mga pero.
Si Temor de Este ay suporta el dueño na tratamiento medical del biktima. Dantiamento une TV Noticias y Rescate Ciudad de Zamboanga. Nagkalain-laing mga produkto sa mga taga-Cordillera o sa mga kasikbit nga mga probinsya ang gipakita sa Session Road in Bloom sa Baguio City isip kabahin gihapon sa ika-22 nga Baguio Flower Festival. Si Bradley Robusa sa balita. Kalpasan ti Grand Flower Float ken Grand Street Dance Parade, Session Road in Bloommet iti madama nga maibidbida kadagiti turista dito syudad iti Baguio nga paset iti tinawan nga Panagbenga Festival. Maisango dito iti agdumaduma nga produkto iti probinsya dito'y Cordillera ken sa balipay nga asidag nga syudad dito'y Baguio City. Sakbay idi Lunes may rekap nga pagbiit para kadagiti lugan daytoy Session Road tapno agserbi nga entablado para dagiti produkto ken mamakan nga may pasindayaw iti taga Cordillera. Ay marami tayong mga different theme restaurants dito. Aside from your typical Filipino cuisine, no? Meron yung Mediterranean, meron yung European, may Spanish, Italian, Chinese. So it's also a culinary sojourn, no? Marami din products not only from the Cordilleras but from all over the country because we provide opportunities for the different municipalities and cities to present their one town, one product. Manula ang dagitoy ang makita nga produkto dito'y Session Road in Bloom ket dagitoy lokal nga mamakan ken delicacies. Badbado, gamit para iti balay, pagwadan ket charcoal stove, ken syempre dagitoy sikat nga strawberry ken ubi jams nga produkto iti Baguio City. Makita mo't dito'y dagiti nalaga nga maibado nga naggapupay sa Diay Sagada Mountain Province ken Ifugao, pagwadan ket dagiti jackets, bags, sandals, ken dadumapay nga ethnic accessories. Ang produkto ng Ifugao, kung bakit inabol ang tawag namin kasi Ifugao kami. So may sandals, may yung costume na tapis, at saka pwede namin gawin ng bags, yung mga tela namin ng Ifugao. Adamat dagitoy produkto nga naggapo iti Ilocos Region, pagwadan ket dagitoy specialty da nga empanada, bagnet, ken longganisa iti Vegan City nga maidaydayaw iti turista. Agbayag daytoy Session Road in Bloom aging gana no Domingo nga kagiddan met iti panagrekap iti 22nd Baguio Flower Festival. Bradley Robusa, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi karong buntag gikan diriya sa Davao City, balik diya sa kauluhan June. Daghang salamat Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzad. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for news abroad. Malaysia charges 2 women with the murder of the estranged half-brother of North Korean leader Kim Jong-un. Police say Indonesian named Siti Ayesha and Vietnamese named Doan Chi Huong robbed the deadly VX nerve agent on the face of Kim Jong-nam. The incident happened at the Kuala Lumpur airport on February 13. Both women say they were paid for what they thought was a reality TV prank. The claim, however, was rejected by the police. If the suspects are convicted, the death penalty will be applied. At least 26 people were killed in a landslide in Greater Lima as flooding and storms continue to torment Peru. This landslide blocked an important road that provides access to the Andes Mountains. It follows months of heavy rain in the Andean areas of Piura and Puno. The intense rains also caused at least 3 major streams in the town of Cosica to overflow, affecting ravines and roads. Peru's National Meteorological and Hydrological Services say the wet weather will continue until April. In other news, United Launch Alliance on Wednesday completed the first of 3 rocket launches it plans to perform in 19 days. It sends a classified intelligence payload toward orbit from California's Central Coast on an Atlas V rocket. The rocket is carrying the Enroll 79 mission for the National Reconnaissance Office. The rocket launch marks the 70th Atlas V launch. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela.
dalawang pagkakataon, muling nakapaghatid ng libreng serbisyo publiko ang UNTV at Members Church of God International sa mga residente ng Barangay Ligas sa Bulacan. Umabot sa mahigit 1,000 ang napaglingkuran sa isinagawang medical at dental mission sa lugar. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Taon ay nagsasagawa ng libreng medical at dental mission sa Barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Ang UNTV, katuwang ang mga partner in public service. Sinimulan ito ng grupo noong taong 2013 bilang tugon sa kahilingan ng Ligas Kooperatiba ng Bayan sa pagpapaunlad o LKBP ng barangay. Mayroong mahigit 5,000 residente ang Barangay Ligas na karamihan ay mga mahihirap. Dahil sa kakapusan sa budget, hirap ang mga ito na makapunta sa doktor at maipagamot ang karamdaman. Kaya naman sa ika-5 pagkakataon, nagsagawa rito ng medical at dental mission ang UNTV at mga katuwang sa serbisyo publiko sa pangunguna ng Members Church of God International. Umabot sa mahigit 1,200 ang napaglingkuran sa libreng medical, pedya, optical, dental, at laboratory services at mga nabigyan ng libreng gamot. Mayroon ding libreng gupit, massage, may mga natulungan sa problemang legal at mayroon ding nakapagpa-pregnancy test. Lubos naman ang tuwa at pasasalamat ng mga taga-Barangay Ligas sa walang sawang pagtulong sa kanilang himpilan. Nang maramdaman ko yung sakit niya, mga 2001, ganyan, lumabo na mata ko. Malaking tulong po. Dahil meron ganito pong medical mission, hindi po kami makapagpa-check up sa ospital. Kaya kakapusan po ng pera namin. 1 year. Kasi ngayon ko lang napabunot eh. Hindi naman kasi siya sumasakit lagi eh. Nagpapasalamat ko po kami sa Diyos dahil may ganitong medical mission. Naabot kami ng mga grasya ng medical mission. Marami pong salamat at ako'y nabunutan ng ngipin. Wala na akong mararamdaman sakit ng ngipin sa aking katawan. Kami nagpapasalamat sa Diyos dahil naging kasangkapan sila Brother Eli at Brother Daniel na hindi lang pang-spiritual ang kanilang tinuturo pero mga ganitong kaganapan ay napaka-importante sa aming mga nasasakupan. Alam po natin na ang kalusugan ay isang kayamanan. So at alam din natin na ating mga kababayan ay hirap din minsan magpagamot. At nakita namin ang tulong na binibigay sa amin ng UNTV. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Dumako naman tayo sa ating balitang sports kasama si Rina Villamor Camara. Yes, Rina, good morning. Good morning. Usapang weightlifting muna tayo at saka basketball. Pero may utang pa sa ako ang trivia sa inyo, di ba? Yung about sa gloves natin kung kailan nagsimula nga yan. Si Jack Broughton na nagsimula niya noong 1743. Tapos yung sinong unang namatay, si Johnny Leston. Meron din si Benny Perret, yung sumunod naman sa kanya na namatay din dahil sa boxing. Alam mo kasi matinding bakbakan kapag boxing, di ba? Tinatamaan ka sa ulo. Tapos hindi mo naman agad malalaman na meron ka palang injury, di ba? So it will manifest after a few days bago nga ikaw ay mawala ng malay o kaya ay biglang mag-collapse. Yes. So yun yung nangyayari sa ibang mga boksingero. Kaya right after the fight ay talagang pinapaskan yung kanilang mga head. Sige. Salamat sa trivia, Rina. At weightlifting tayo ngayon. Kailan nagsimula ang weightlifting? Ba? Aba, hindi namin papagandaan yan. Mula na nagkaroon ng weight. Ha? Mula na nagkaroon ng weight. Magkaroon ako ng weight, natakot naman ako. Weightlifting, kailan? 1896. 1896. Olympics ba o ano? Olympics na to. Kasi nung nagsimula pa siya, 1900s, ginagamit pa siya ng mga Olympian sa Greece. Alam mo kasi yung mga taga-Greece dati, very particular sila dun sa mga katawan nila. Gusto nila yung may mga sa lalaki, di ba? Gusto nila yung mga muscles sila nakikita. Pati yung mga abs nila, di ba? Yun yung ginagawa nilang tournament noon. Tapos 1896 nang mapasama siya dyan sa mga Olympic tournament. Ano unang bansang nag-champion sa weightlifting? Alamin natin yan mamaya. Pero alam ko, ang pinaka-top nila is Austria, tapos France, and Germany. Sige. Yes. Okay, sige. Excited na kami sa balita mo na yan. Alright. Olympic silver medalist Heidelin Diaz muling sasabak
sa torneo sa darating na 5th Asian Indoor and Martial Arts na gaganapin sa Ashgabat, Turkmenistan. Hangad ng Pilipinas na makakuha ng 5 gintong medalya sa nasabing tournament na magsisimula sa September 17 hanggang September 27. Ayon kay Chef de Mission Monsur del Rosario, posibleng makapagpadala ng 150 atleta ang bansa sa torneo upang lumaban sa 19 na sports categories mula sa 21 iba't ibang sports. Prioridad nila ang mga atleta na nanalo ng medalya sa Southeast Asian Games at World Championships. Bukod sa weightlifting, magpapadala rin ng delegates ang bansa sa mga sports ng chess, jiu-jitsu, dance sports, billiards, 3-on-3 basketball, kickboxing, taekwondo, muay thai, athletics, track cycling, lawn tennis at football. Paglalabanan na ngayong linggo ng BOC Transformers at Judiciary Matches ang ikatlong pwesto ng UNTV Cup Season 5. 1 milyong pisong cash prize ang naghihintay sa mananalong kuponan. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Aquino will set that pick. Aquino dives to the basket. Sa anim. Nahiwa na sa kalahati. Magkakaalaman na sa linggo kung sino ang makakakuha ng ikatlong pwesto ngayong season sa natatanging liga ng mga public servant, ang UNTV Cup. Magtutuo sa Game 1 alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center ang two-time champion Judiciary Magis at rookie team BOC Transformers. 1 milyong pisong cash prize ang nakalaan para sa makakasungkit ng third place, habang magkakamit naman ng kalahating milyong pisong cash prize ang losing team o fourth placer na kapwa ibibigay naman nila sa mga napiling beneficiaries. Samantala, bukod sa inaabangang sagupaan, inaabangan na rin ng mga UNTV Cup fanatics ang susunod na gimmick ng BOC Transformers. Bukod sa full support na staff ng BOC employees sa tuwing mayroon silang laban, may paagaw din na BOC t-shirt at may special import pa sila tulad ng mascot na sina Bumblebee at Optimus Prime ng sikat na pelikula. Ayon kay Commissioner Nicanor Faildon, suportado nila ang mabuting advokasya ng UNTV Cup, lalo na't bukod sa pagtulong sa kapwa, na ilalapit ng liga ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga mamamayan. The purpose of the Bureau is really to bring this team closer to the public and expose it to the public. This is your Bureau of Customs today. Hindi kami, kumbaga inyo to eh. That's why we want to mingle with everyone and then make the league happier. Kasi mas marami tayo. Kaya bagamat hindi pumasok sa finals ngayong season, kontento pa rin siya sa ipinakita ng kanilang koponan. The purpose is not just to bring a better league and competition to the viewing public. Yan naman ang gusto natin. And of course, to represent what's the best in public service through those teams. Meaning, if you upgrade your team, you're also upgrading your public service. Yun naman yung ini-equate ng ating liga. So, mag-upgrade din kami. You will see a better Transformer team by next year. Ayon pa kay Commissioner Faildon, malaki ang tiwala niya sa liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Some players may have been disgruntled the way some officiating has done, but personally, I believe no league will ever do that. Kasi sisirain mo yung sarili mong league. So as far as the Bureau of Customs, as far as I'm concerned, the league was conducted at its best. So we'll continue to participate, encourage everyone to participate and support the activities of the UNTV Cup. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Games this coming Sunday, pangunahan niya ng ating Battle for Third, kung saan maglalaban nga dyan ang kuponan ng Judiciary Magis kontra sa BOC Transformers. Ang pinakainaabangan naman nating Game 1 ng Best of 3 Series ay magsisimula at 5 o'clock p.m. sa Pasig City Sports Center, kung saan maghaharap dyan ang PNP Responders kontra naman sa Malacanang Kamao. June at Monica, aside dun sa 1 million pesos na makukuha ng ating third placer, yung ating fourth placer naman ay makakuha ng
ng 500,000 pesos dun sa ating second place. Para sa ating finals naman, kung sino ang magwawagi dyan kontra sa PNP tsaka Malacanang, yung mananalo makakapag-uwi ng 4 million pesos. Yung ating first runner-up naman ay makakapag-uwi ng 2 million pesos. At dun sa tanong ni Monica kanina, si Edward Levy ng England. Galing Ang bilis, thanks to Wi-Fi. Bang klase. Mabilis ang Wi-Fi dyan. Kaya maganda talaga laban sa linggo, Rina. Ano tayo, Pasig City, Ano daw yun Jack and Poy daw ang laban Championship. Galingan sa Bato topic na lang. Bato nga. Bato, PNP. Oo. Correct. Matupik yan. Tsaka ang Malacanang, Kamao rin. Kamao, Di ba? Oo. Jack Pero and Poy lang. PNP pang ilang beses na niya nakapasok sa finals. So, third, fourth. Pero tingin ko nga parang kukunin This time, ng Malacanang. Siyempre, makukuhaw yan Masakit yan. Si Pangalawa June, ng pag Malacanang, nanonood di ba? yan, mapang-asar yan. Kasi kung sinong nananalo, doon siya sa kabilang side pumupunta. Ganun Doon siya lang yan. nag-cheer kasi lumilipat sila ng bangko. Minsan kasama niya si Porky. Doble cara pala kayo ni Ayoko Porky. nakakasama si Pogi, natatalo lang yung gusto talaga May ibang kadate si Porky pala. Sino bang bet mo? Ako gusto ko, ang totoo lang gusto ko talaga yung PNP. PNP. Kasi for the fourth time. Parang kailangan na nilang manalo Oo nga, always the, bridesmaids. Kasi parang pagkatalo pa sila, parang huwag ka na lang sumali. Joke lang. Always the first runner-up. Wala pang ensayo si Olan yung Miping during their last game kasi gagagaling lang niya sa Japan. Pero nung dumating siya, Sabado na, tapos sumabak na agad siya dun sa laro nila. Nung last game nila ng semifinals, di ba? Kung saan nanalo nga sila. Pero hindi nga, parang siguro panahon na nila. Oo. May kita mo sa game 1 yan. Oo. Pag Pangilan nga nila, Rina? Fourth na? Fourth. Basta wag lang mag-over, confident masyado. Oo, minsan lalo pag lumalamang kasi. Ma-over na masyado pa, di ba? Sobra-sobra na yun, di ba? Oo, pag lumalamang minsan kasi sa early part of the game, minsan nagiging kasalanan, mali ng mga teams, nagiging kumpiyansa. Oo, tapos magre-relax, di ba? Lamang ng 10. Ni General Bato dyan, sa mga laro. Ano? Bato-bato sa langit, ang matalo wag pikon. May mga patama ka pa dyan, Rina. Yung mga patama ka. Pagkasampu lamang mo, 20, ganyan, wag mo na papakawalan para pag dating ng final quarter, hindi Alam mo, may sinabi si Kuya na parang sabi niya, if given the chance to coach any team, kumwari, yung team niya lamang ng 10 points. So sabihin daw niya dun sa mga players niya, don't play as if meron tayo lamang na 10 points. Play as if Humahabol tabla ka. tayo or humahabol tayo. Para todo pa din. May term dyan lagi yung mga coaches, we're back to zero. Pagdating nila sa first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, sasabihin ng coach, we're back to zero. Huwag niyong isipan na lamang na kayo. Kasi totoo yun, lumalamig talaga. Pag lumamig ka na, wala, ang hirap nun. Ang hirap muling maibalik yung momentum mo. Correct. At yung rhythm ng pag-shoot mo, mahirap yun. Correct. That's right. Oo. Kaya, Diba? naku, exciting yan Monica, sa Sunday. kailan ka ba manonood ng UNTV Cup? Tingnan natin. Lagi ba God ito? willing ulit. Kasi Monica, lagi na lang nag-iipon. Nagtatrabaho kapag weekend. Oo trabaho. Sasama mo doon si Ano? Ayaw nga sa'yo, pag sinama mo doon, i-handlock mo. Bukay sa isang tabi doon. Ako na bahala sa mga shots. Bulungan na natin itong mga cameraman natin. Ano naman yun? Mga naka-handlock. Exposure Diba? yun. Oo. Yes. Diba? God willing, Rina and June. Tingnan natin. Nawala na iyakang blues. Diba? Pwede mo mapanood pala. Game 2 ng ating finals, pwede mo mapanood din sa Araneta. Sa Araneta. naman tayo. Kasi pwedeng na yun. March 14, Tuesday naman yan. So Mas wala madaling kang puntahan excuses. After mo mag-IAB, pwede kang dumiretso doon. Madaling puntahan yung pagkagantong mga hapon na. Oo. Ano ba yun? Tuesday ba yun? Tuesday yun. Tuesday yun. 7 o'clock p.m. ang start natin 10 sa minutes lang, Game nasa 2. Araneta ka na. Oo, Araneta na. Kasi Wala masyadong pwedeng traffic doon. mag-champion. Correct. Sige. March 14. Yes. Okay, sige. See you. Alright. Willing, sige. Rina, thank you. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Webes, March 2, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.